Yo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babayan at ngayon ay pag-uusapan natin mga balitang ating nakalap at gagawa natin ito ng reaksyon at komentaryo mga babayan. Okay, so doon sa nakaraang upload natin, marami akong nabasa mga babayan at sinasabi nga nila na fake news daw yung ginagawa natin dito. Okay. So, dun sa nagsasabi, hindi lang kasi nila naiintindihan, no? Yung, hindi ko alam kung bakit ganun, no? Hindi ko alam kung hindi nila naiintindihan o hindi nila na-gets yung ating thumbnail. Pero kaya papaliwanag natin yan mga babayan. At doon sa naghahanap po ng balita, no? Nung last upload natin kung bakit daw wala sa ABS-CBN, bakit wala daw sa GMA7. Ito. GMA Integrated News ang kukuha na natin ng balita at pag-uusapan po natin. Okay? So, i-discuss lang natin mga babayan at para siguro mas maintindihan ng mga babayan natin kung ano yung mga sinasabi natin at kung ano yung last upload natin. Okay? So, kung bakit ganon, no? Yung title nun at bakit ganon yung thumbnail nun. Hindi lang natin alam kung bakit hindi nila maintindihan. Okay? Pero doon sa mga nagko-komento at siguro na mga nakakaintindi po ng thumbnail natin, maraming salamat po sa inyo. Saludo sa inyo at napakalawak ng inyong isipan, no? Napakagaling ninyong pumake up, no? At naiintindihan ninyo kung ano yung inyong pinapanood. At yun nga yung sinasabi natin, no? Bago kayo magkomentaryo, panoorin nyo muna maigi kung ano yung ina-upload. Yan yung nangyayari sa atin no? Dito sa Pilipinas ngayon, na kaya lalo tayo nagkakagulo mga babayan. No, merong mga mahilig na magkomento na hindi pa nila napapanood yung video. Title pa lang, nagko-komento na sila. Okay? So, yan ang ating alamin at pag-uusapan ngayon. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At maraming nakasulat dito. Marami dito sa monitor ko, mga babayan. May mga nakasulat dito mula sa iba't ibang mainstream media. Meron dito 1PH, UNTV, nandyan, Manila Times. So, doon sa ano na lang, sample na lang, UNTV nakasulat dito, minomonitor yung activity ng Chinese vessel. Pag-uusapan din natin yan. AFP, posibleng madamay ang Pilipinas sa gulo ng China at Taiwan. China continues a military drill around Taiwan for second day. Okay, so yung military drill na yan, mga babayan, yan yung maraming nagsasabi, fake news daw, nasan daw yung lumusob. Simple lang naman yan, no, yung katanungan ninyo. Di ba? Yung ginagawa po ng China ngayon, mga kababayan, no, na military drill dyan po sa Taiwan, ay parang drill po yan ng invasion ng Taiwan. Okay? Kung hindi ninyo na-gets yung invasion, yan yung paglusob nila sa Taiwan. Okay? So, yung title natin kung may nakasulot dyan na lumusob ang China sa Taiwan. Okay, nasaan ba ang China? Nasaan ang Taiwan? Okay? So kung sila pumunta sa Taiwan, yung China pumunta sa Taiwan para magsagawa ng military drill ng kanilang paglusob, mga kababayan, hindi ba yun ay paglusob sa Taiwan? 'Di ba? Ganun lang kasimple yun. Lumusob yung China sa Taiwan. 'Di ba? Na-explain natin na maigi. Kung lalawakan lang ninyo yung isipan ninyo, maiintindihan ninyo kung ano yung binabalita natin. Okay, so sinabi natin malaking gera. Yun yung posibilidad na pwedeng mangyari. Okay, na sa ginagawa na yan ng China, dyan po sa Taiwan, ay posibleng magdulot yan ng napakalaking gulo. Napakalaking gera. So, posibleng malaking gera, ang mangyayari kung yung ginagawa na yan ng China sa Taiwan, mga kababayan, ay magkaroon ng hindi inaasahang pangyayari. Okay? So, let's say, yung sinasabi nga natin, nagpaputok. Kunyari, nagpaputok yung barko ng China at yan po ay bumagsak sa Taiwan. Di ba malaking gera po ang dudulot niyan? Yun yung sinasabi natin dyan. Di ko alam kung mga didilis din kayo no? Yung mga Niiwasan na. Doon tayo sa kabilang channel para magkaalaman sino yung mga didilis at sino yung mga pro-administration dito, mga kababayan. No? Ito. Panoorin natin mula sa GMA Integrated News doon sa nagtatanong po o naghahanap
ng balita mula sa mainstream media. China naglunsad ng military exercises sa paligid ng Taiwan. Taiwan nag-deploy ng mga ano, no? Putol yung title dito. So posibleng pwede rin natin gawin yun na putol yung mga title. Di ba? Hindi naman kasi natin pwedeng ilagay lahat yung kabuuan ng title, no, dito dahil may specific ano lang po yan, length yan. 100 characters lang po yan. At doon naman sa thumbnail, hindi naman po pwedeng ilagay natin lahat ng detalye ron. Kaya putol-putol din po yun ilalagay natin detalye ron. Naintindihan nyo po ba? Eto, wala sa GMA, mga kababayan. Muling naglunsad ang China ng military exercises sa paligid ng Taiwan. Pinalagan niya ng Taiwanese government. Habang ang Chief of Staff ng ating militar, tinagahanda ang hukbo sa Northern Luzon sa paglusob ng China at pagsagip sa libo-libong Pilipino sa Taiwan. Ayan, di ba? Sinabi rin, ginamit din niya yung salitang paglusob ng China sa Taiwan. Di ba? Ganon kasi yung posibleng mangyari po. No, sa kanilang ginagawang military drill exercises dyan, yung posibilidad na lusubin ng China ang Taiwan habang sinasagawa yung military drill exercises na yon. Yun yung sinasabi natin doon sa nakaraang video. So, hindi lang ninyo naiintindihan. Okay? Diba? Paano nyo sasabihin fake news? Nandun yung video, nandun yung balita. Diba? May report si Joseph Morong. Naglalakihang barko ng China ang namataan ng Taiwan Defense Ministry malapit sa kanilang teritoryo. Ayon sa dalawang senior officials sa Taiwan, lagpas 10 warship ng China ang lumapit sa 24 nautical mile contiguous zone ng Taiwan. Diba? Ganun karami yung barko na yon, mga kababayan. Diba? Pwede nating sabihin na nilusob ng China yung Taiwan dahil hindi naman nila territorial waters yan. Diba? Nilusob nila yung territorial waters ng Taiwan bilang bahagi ng kanilang military drill exercises. No, kung paano nila gagawin yung paglusob sa China, sa Taiwan. Kung paano gagawin ng China yung pagsakop sa Taiwan. 'Di ba? Ganun yung ginagawa ng China rito. Sana maintindihan niyo naman. 'Di ba? Ganun lang naman kasimple yun. Gawa ka ng isipan. 'Di ba? Kasabay ito ng paglunsad ng China ng Joint Army, Navy and Rocket exercises sa paligid ng Taiwan. Layon daw nitong magsilbing babala laban sa pagsusulong ng independence ng Taiwan. Noon pa man itinuturing ng China ang Taiwan bilang kanilang probinsya na handa raw nilang bawiin kahit umabot sa giyera. Kahit umabot sa gera. Okay? So yung sinasabi nating malaking gera to sa ating title, eto sinasabi rito na posibleng kahit pa umabot, no, sa malaking gera o sa isang gera. Yung ginagawa na to ng China sa Taiwan para lang makuha nila yung Taiwan. Okay? Sana naintindihan ninyo, no, na panoorin nyo yung buong video bago kayo magkomento. Okay? So ito na, binabalita natin, no? Yung pinag-uusapan natin dito, 'di ba? Na posibleng mauwi sa malaking gera yung ginagawa na yan ng China sa Taiwan. Yung ginagawa nilang military drill exercises na yan, posibleng mauwi. No? Hindi lang po ng kaguluhan dito sa rehiyon natin, because ito ay pwedeng mauwi sa isang malaking gera na kasama ang buong mundo. Dahil nga po doon sa mga kaalyadong bansa. Sino ba mga kaalyado ng Taiwan? Amerika. Sino kaalyado ng Amerika? Pilipinas, Japan, South Korea. Diba? So, posibleng mauwi nga yan sa malaking gera. Ganun lang yun. Pwedeng mauwi yan sa isang sa kinatatakutan nating pang-apat na digmaan pandaigdig. No, pwedeng ang ganun mangyari dyan eh. Pero ayaw naman nating mangyari yun. Diba? Dahil napakalaking issue niyan. O napakalaking problema niyan. Dahil lahat tayo madadamay dyan. Diba? At dito makikita natin kung sino talaga, no, ang gumagawa ng kaguluhan sa buong mundo, hindi na lang dito sa rehiyon natin. Sino ang nag-uumpisa? Di ba? Nakikita natin na China talaga, no, ang laging nandiyan dyan, no, na nag-uumpisa ng kaguluhan. Di ba? Yan ay kahit nagsasalini na ang Taiwan bilang Republic of China. Ayon sa Taiwanese Defense Ministry, mahigit 70 Chinese military aircraft at 13 70 Chinese military aircraft. Ganon kadami, mga kababayan.
Chinese Navy ships na na-detect nila sa paligid ng Taiwan habang umaarangkada ang exercises ng China. Bilang tugon, nag-deploy ang Taiwan ng military jets at military ships. China Coast Guard 14607. China Coast Guard 14607. Inactivate din nila ang kanilang land-based missile systems. Kinundi na rin Na-activate yung mga land-based missile system. Imagine ninyo yun, mga babayan. Diba? So, ultimo yung Taiwan, no, ay natatakot sa ginagawang hakbang na yan ng China. Diba? Dahil posible nga, no, pag ibinaba nila yung kanilang tinatawag natin dito, parang nagpa-easy-easy lang sila, no, hindi nila papansinin yung ginagawa na yan. Eh kung bigla silang atakihin ng China, diba? Wala na. Oh, kaya ang ginagawa ng Taiwan ay naghahanda rin sila sa posibilidad na malaking gera. Diba? Ganun lang naman po yung mga kababayan. So sana maintindihan ninyo bakit ganun yung mga title, bakit ganun yung thumbnail. Dahil nasa loob po nun yung nilalaman ng mga balita. Okay, so kung sinasabi natin panoorin nyo ng buo yung balita para maintindihan ninyo kung ano yung ginagawa namin. Diba? Hindi naman ho kami kagaya ng ibang mga channel dyan na na nagbabalita, no, na malayo yung title talaga, no, iba yung nakasulat, no, doon sa nilalaman ng balita. As in talagang ibang-iba, mga kababayan. ng Presidential Office ng Taiwan ang exercises ng China na anilay troublemaker o pasimuno ng gulo. Diba? China ang pasimuno ng gulo. Wala raw ang Taiwan na kaya nilang ipagtanggol ang sarili. Hindi pa tiyak kung hanggang kailan tatagal ang exercises ng China. Ano man mangyari sa Taiwan, sabi ng Armed Forces of the Philippines, tiyak apektado ang Pilipinas. Bukod sa mahigit 160,000 ang mga nakatirang Pinoy sa Taiwan, ang pinakatimog na bahagi nito ay nasa 140 kilometers lamang ang layo mula sa Mavulis Island sa Batanes. Diba? Imagine ninyo yun, 140 kilometers lang ang layo natin, no, sa Taiwan, nung pinakatuktok na teritoryo ng Pilipinas. Kaya may posibilidad na pati tayo madamay dyan. No? Ganun, kababayan, no, mga kababayan, ganun yung posibilidad na mangyayari. No, hindi lang yun dahil sa kaalyado natin yung Taiwan. Posibleng idamay tayo ng China, no, dahil napakalapit lang ng mga teritoryo ng Pilipinas. Diba? Delikado talaga. Ang pinakadulong isla ng Pilipinas sa Hilaga. Kaya pinaghahanda na ng AFP ang North Luzon Command o NOLCOM sa senaryo ng Chinese invasion ng Taiwan. Extend na natin yung sphere of operations natin. Because if something happens to Taiwan, inevitably, we will be involved. Diba? Pati tayo, kailangan natin maghanda kung ano man yung mangyari sa Taiwan. No, ganun po. Kaseryoso itong nangyayari na to. No, ganun kaseryoso yung ginagawa na to ng China na may epekto rin po sa atin, sa Pilipinas, mga kababayan. Diba? Kaya sinasabi natin, intindihin ninyo maigi ang mga balita. Okay? There are 250,000 OFWs working in Taiwan. And we will have to rescue them. Joseph Morong, nagbabalita para sa Yan, GMA mga Integrated. kababayan, no? Kailangan natin ding i-rescue yung mga kababayan natin na nandoon po sa Taiwan, mga kababayan. At hindi na natin uulitin yung ganitong klaseng vlog, no, na or reaction video na kung saan, no, isasagutin lang natin, mga kababayan, yung mga tanong ninyo, yung mga komentaryo ninyo, yung mga comment ninyo diyan sa comment section na irrelevant, no, na napakalayo. 'Di ba, mga kababayan, doon sa ginagawa nating pagbabalita o sa ginagawa nating pagre-reaction video, na pagkokomentaryo sa mga nangyayari, 'di ba? O hindi na natin gagawin ulit 'to. Ngayon lang natin ginawa, no, yung ganitong klaseng video na kung saan sinagot natin yung mga nagbabato sa atin ng mga kung ano-anong comments diyan sa comment section. Mga kababayan, dahil alam niyo 'yon, no? Intindihin niyo na lang, kagaya nga ng sinasabi ko palagi, nagpipin ako diyan sa comment section. Intindihin niyo, panoorin niyo muna yung video bago kayo magkomento, 'di ba? Para mas maintindihan niyo ano 'yung nilalaman ng video. 'Di ba? So, yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Dito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace and health.